Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Discrete Mathematics at ang topic natin ngayon ay functions and relations. Okay, let us start. Ano ba ang relation? Sabi niya, given two sets, A and B, their Cartesian product, A cross B is the set of all pairs AB with A is an element of set A and B is an element of set B. So sabi niya, a binary relation is a subset of the Cartesian product where membership in the relation sets denotes that A relates to B. So para maintindihan mo yung pinaka-definition ng relation, okay, kapag kinuha mo yung connections o yung relevance, okay, ng set A mo sa set B mo, ang tawag mo doon ay relations, okay? Isa pang tawag sa kanya sa ibang libro ay binary, okay, relation. So sabi niya dito, nagkakaroon daw ng relation ng set A at saka ang set B mo, okay, kapag kinuha mo yung pinaka-Cartesian product niya. Tapos, yung mga subset na mabubuo mo doon, okay, yun mismo, okay, ang nagkakaroon ng connection o relation sa bawat element ng set A mo at set B mo. Okay? So, ang symbol ng relation ay capital letter R. Okay? So, sa mga previous na lecture natin, ang capital letter R ay symbol para sa real number. So, dito, sa chapter na ito, yung capital letter R natin ay symbol na para sa relation. Tapos, yung real number naman, ang symbol niya, ganito na. Yan, ganyan ang itsura na nung symbol ng real. Parang meron na siyang box dito na design. Okay? So, another, sabi niya, ang domain daw, o ang symbol ng domain ay DOM, is the set of all positive input values for a relation or function. So, ito, usually, ang domain mo ay yung unang given set sa iyo sa problem. Okay? Tapos, sabi naman niya, ang codomain naman daw is set of all potential output values. So, ito naman, usually, ang codomain naman natin, yung pangalawang set na given sa iyo. Okay? So, kapag kunwari, let us say, yung cross product ay isang set lang ang given, i-cross mo sa sarili niya, yung unang given na data, okay, yun yung domain mo, tapos yung same value pa din na data niya, yun pa din ang codomain mo. Tapos, kapag nakuha mo na yung pinaka-cross product, okay, dahil nakuha mo na yung pinaka-actual output, okay, nung mga subset na yun dun sa cross product na yun, ang tawag mo na dun sa mga data na nakuha mong actual output ay range o run, ang symbol naman ng range. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo kung paano sinusolve yung mga problems sa relation. So, sa number 1, let set A is equal to 129 and set B is equal to 137. So, usually, yung unang given set sa iyo, ang tawag mo dyan ay domain, tapos yung pangalawang set naman, ang tawag mo naman doon ay codomain. So, once na nakuha mo yung pinaka-cross product niya, okay, doon mo palang nakukuha yung pinaka-range niya. Okay? So, sa unang case, sabi niya dito ay relation is equal. Hanapin mo daw, okay, dun sa makukuha mong cross product na yun, kung saan may mga data ka na equal, okay, yung mga subsets, okay. So, dito, okay, diba sabi natin, para magkaroon ng relation, ang mga set, kailangan kuhanin mo yung pinaka-Cartesian product. So, kinuha natin yung Cartesian product ng A at saka B, which is A cross B. Ito yan. So, tinuro na to last topic, okay, sa chapter 4 kung paano mag-Cartesian product. So, kapag nag-Cartesian product ka, ito yung pinaka-actual na data ang lalabas sa'yo. Okay? So, humanap ka dyan sa pinaka-subset na nakuha mo na yan kung saan may mga data na equal lang. Okay? So, dito lang, ito lang ang may equal. Si 1 ay equal kay 1. So, all of the rest, makikita mo, hindi na sila equal. So, ibig sabihin, isa lang yung nagsasatisfy dun sa relation na equal, which is 1 at saka 1. Kaya, ito yung kinuha mo na data. Ang relation is equal dun sa 1, 1. So, yung unang data, okay, which is yung x mo, okay, tapos yung pangalawang data mo naman, okay, yun naman si y mo. Okay? Lahat ng x mo, okay, ay domain. Okay? So, dom, okay, sa relation ay equal sa 1. Tapos, ang range mo naman, yung nasa y value mo, which is 1 din. Okay? So, yan yun. Ganyan yung pinakasagot mo siya. So, sa case 2 naman, relation is less than. Maghanap ka daw ng data kung saan, dun sa mga subset mo, may less than, okay, dun sa relation na yon.
Okay, so i-clear muna natin to. So dito, kung titingnan mo, ito ay hindi na. Okay, kasi equal yan. So si 1 ba ay less than kay 3? Yes. Okay, si 1 ba ay less than kay 7? Yes. Si 2 ba ay less than kay 1? Hindi. Okay, tapos si 2 ba ay less than kay 3? Yes. Tapos si 2 ba ay less than kay 7? Yes. So itong mga data na to, yung tatlo na si 9 ba ay less than kay 1, si 9 ba ay less than kay 3, si 9 ba ay less than kay 7. All of these subsets ay hindi nagsasatisfy dun sa condition na yun. So ibig sabihin, apat lang yung data sa relation na nagsatisfy dun sa condition. That is si 1, 3, si 1, 7, si 2, 3, at saka si 2, 7. So, lahat ng mga data sa unahan, okay, yung nasa x value mo, that is 1, 1, 2, 2. So, repeated yung data ng 1 at repeated din yung data ng 2. So, isa lang ang identity nun. Kaya, magiging domain mo ay 1, 2. Okay? Tapos, doon ka naman tumingin sa y na data. So, 3, 7, 3, 7. So, umulit si 3, umulit din si 7. So, isa lang ang identity nun. Kaya, ang pinaka-range mo ay 3, 7. Okay? So, sa last one, the relation naman daw ay greater than. Okay? So, may kulang na letter L pala dito. O, yan. Relation is greater than. Hanap ka naman dun sa mga subset na nakuha mo, okay, na greater than. Okay? So, i-clear natin. So, dito, kung mapapansin mo, itong mga data na to, hindi siya greater than. Okay? Si 2 is greater than ba kay 1? Yes, nag-satisfy to. Pero itong dalawang data na to, hindi na nag-satisfy kasi less than ang data niyan. So, yung mga magsasatisfy pa dun sa condition na yun ay ito. Si 9 ay greater than kay 1, si 9 ay greater than kay 3, at si 9 din ay greater than kay 7. So, ibig sabihin, itong apat na data na to, okay, yan lang yung nag-satisfy dun sa condition mo. So, yan lahat ang isusulat mo para dun sa case 3 na yan. Kaya meron kang datang 2, 1, 9, 1, 9, 3, at saka 9, 7. So, lahat ng x data mo, okay, sa x-axis, that is 2, 9, 9, 9. So, ibig sabihin, ang domain mo ay 2, 9 kasi repeated na yung 9 na yon. Tapos, ang range mo naman, okay, ay 1, 1, 3, 7. So, repeated si 1, kaya isa lang ang identity nun, kaya naging range mo ay 1, 3, 7. Okay? So, dito, baka naguguluhan ka. Sabi mo kanina, sir, yung domain namin, ito po yung given. Okay? So, dapat lahat ng sagot ng domain po dyan ay 1, 2, 9. Oo, sa umpisa, ito ang domain mo, tapos ito yung codomain mo. Pero kapag kunaring relation na, okay, kinuha mo na yung pinaka-connection ng mga elements sa loob ng dalawang set na yun. Nagbabago na yung domain nun kasi kinukuha mo yung domain dun sa sagot. Okay, doon sa relation na nakuha mo na yun. Okay, nakabase na yung domain at saka range na yun doon sa relation na nakuha mo. Dito kasi wala pa. Okay? Yung usually na given na data sa'yo, okay, laging yung unang data, domain yun. Tapos yung pangalawang data ko, domain yun. So, nagdidepende yung domain at saka yung range mo. Depende dun sa relation na pinapahanap niya sa loob ng pinaka-Cartesian product o cross product na yun. Okay? Also, tatandaan nyo lagi kapag kumukuha ka ng mga domain at saka range, okay, sa relation, dapat yung mga sagot na nakukuha mo ay naka-curly braces, okay? Hindi pwede maging parenthesis yan kasi, diba, pag parenthesis, that is tuples, yung mga elements sa loob ay hindi pwede magbali-baliktad ng ayos. Hindi katulad kapag curly braces, dahil yan ang symbol para sa set, lahat ng mga element, okay, sa loob nun ay pwedeng magbali-baliktad ng ayos. Kaya makikita mo dito, okay, yung tuples mo nasa loob, yung nakuha mong subset, tapos naka-enclose siya ng curly braces. Yan yung pinakatama ng pagkuha ng sagot kapag kumuha ka ng relation at saka domain and range. So, kung mapapansin mo, ganun din dito, oh. Lahat ng mga tuples mo o yung subset mo ay nandun sa loob. So, pwedeng magbali-baliktad ng ayos yan dito sa loob kasi naka-include siya ng curly braces. Okay? So, yan yung dapat mong tandaan lagi sa pagsagot ng relation. Okay? Hindi pwedeng pag kumuha ka ng domain at saka range, okay, yung pinaka-data nito ay naka-parenthesis. Mali na yun. Kasi ibig sabihin yung 1, 2 na yun, hindi pwedeng magbaliktad ng ayos. Hindi katulad dito, okay? Yung element na 1, 2 na yun ay pwedeng magbaliktad ng ayos. Okay? Kasi ano yun, element ng set. Okay? So,
Yan yung mga dapat mong tandaan sa pagsagot ng mga problem dito sa relation. Okay? Now, let us discuss the properties of relation. So, ang una na dito ay empty relation. Sabi niya, para daw magkaroon ng empty relation sa definition niya, okay, yung A cross A mo daw, ang magiging subset daw dapat niya ay empty set para magkaroon ng empty relation. Ibig sabihin, parang ganito. Parang meron ka isang set pero hindi mo siya kinross product kahit kanino na set. So, ibig sabihin, ang pinaka-output nun, empty relation siya. Kung sa totoong buhay naman, parang single na tao to, tas wala siyang ka-relationship na kahit sino. Okay? So, ang tawag mo dun ay empty relation. So, dito sa example number 1, sabi niya, if set A is equal to 1, 2, 3, so, ibig sabihin, pinapahanap niya sa iyo itong pinaka-data na to ng relation sa XY. Paano mo makukuha yung relation sa XY? X lang lahat ng given sa iyo dito, domain lang. Wala siyang codomain, which is yung Y mo. So, ibig sabihin, lahat ng makukuha mo sagot dito, empty kasi hindi mo naman ni-relate mismo yung set A na isa kahit anong set nga. Okay? So, kaya, ang tawag mo doon, empty relation. So, another ay universal relation. So, ibig sabihin, ang universal daw ay full relation. Ibig sabihin, kapag kinuha mo yung pinaka-cross product, okay, nung set na yun sa sarili niya o set na isa sa isa pang set, okay, yung buong sagot na nakuha mo, ang tawag mo doon ay universal relation. So, example, katulad nito, okay, so kapag kinross natin yung given data ng set A mo na 1 to kunyari, okay, so eto, kapag sinulat mo lahat yung pinaka-value na yan, okay, ang tawag mo dyan sa nakuha mong sagot na lahat na yan ay universal relation. Okay, so ito yan, yung example na yan. Kinross product natin yung set A sa sarili niya at ang nakuha nating sagot ay ito. Okay, so ito yan. So, ang tawag mo dyan sa nakuha mong buong sagot na yan, yung buong relation na yan ay universal relation. Okay? So, i-clear muna natin. Dito tayo sa may identity relation. So, para masabi mo daw na identity relation yun, so, okay, ang relation daw ay equal sa AA such that A is an element of set A. Ibig sabihin, dapat sa loob ng buong cross product na yun, meron kang makitang identical na element. Okay, para masabi mong identity relation. So, katulad nito, okay, ang identical na relation dito ay itong 1, 1 at saka 2, 2. Okay, yan. So, ibig sabihin, si 1, 1 at saka si 2, 2, ang tawag mo dyan ay identity relation kasi parehas yung mga element niya sa loob ng tuples niya. Okay? So, ganun din dito sa example na to. Hindi na pinakita yung pinaka-cross product ng set A sa sarili niya. So, pag kinuha mo yung pinaka-cross product nun, makukuha mo dun sa buong table niya, okay, ng mga subset niya, merong lalabas na sagot na 1, 1, 2, 2, at saka 3, 3. So, ang tawag mo dyan sa mga datang nakuha mo na yan ay identity relation kasi yung mga elements sa loob ng tuples na yun ay parehas o identical. Okay? So, sumunod, symmetric relation. So, sabi niya, para daw maging symmetric yung relation na yun, dapat, sabi niya dito, AB is an element of set A, wherein yung AB mo is an element of the relation such that, okay, o implies that BA is an element, okay, ng R mo. Okay? So, ibig sabihin, parang ganito. Kapag kinuha natin dito sa example na sa set natin na A, kunyari 1, 2, tapos kinuha mo yung pinaka-cross product niya, ito yung pinaka-kilalabasan na data, di ba? Teka, i-clear natin yan. So, ito yun, yung pinaka-cross product nitong example na ito. So, hanapin mo dyan, dun sa data na yan, kung saan yung sa tuples na yun, sa loob nun, nagbaliktad lang yung mga elements niya. So, meron yun, ito yun, no? At saka, ito. Okay? Si 1, 2, tapos naging 2, 1 dito. So, ibig sabihin, ang tawag mo niya sa relation na yan ay symmetric. Okay? So, kapag pinahanap dito sa pinaka-cross product niya, ano yung mga symmetric data, hanap ka lang ng data na parehas yung element pero nagbaliktad lang sila. So, ang tawag mo doon ay symmetric relation. Okay? Okay, let us continue. Ngayon naman, italakayin natin ang reflexive relation. Sabi niya, para daw maging reflexive relation yun, kailangan may mag-exist sa loob.
okay, nung relation na yun na identity. Okay, isa yun sa mga requirements niya para maging reflexive siya. O kaya, pwede din mangyari na sa loob ng reflexive mo, this is a combination ng symmetry at saka ng identity relation sa loob. So, pwede mo siyang sabihin na reflexive relation siya. So, dito, kung mapapansin mo sa set A na to, pag kinuha mo yung cross product niya, ito yun, di ba? Pag kinuha mo yung pinaka-cross product nung set A na yun sa sarili niya. So, ito siya. So, ibig sabihin, this is a reflexive kasi may nag-exist na identity dun sa loob. Also, another one, itong data na to, may kasama ding symmetry dito. So, ibig sabihin, this is an example ng reflexive relation. Okay? So, let us say, tanggalin ko tong isa na to. Okay, yan. Reflexive pa rin ba siya? Yes, kasi meron pa rin siyang identity sa loob at saka yung symmetry na yun. O kaya, tanggalin ko tong isang data na to. Yan lang ang lumabas. Okay? So, ibig sabihin, reflexive pa rin yan kasi isa sa mga requirements niya, dapat sa loob ng relation na yun, may mag-exist na identity. So, ibig sabihin, kahit walang symmetry dun sa loob, basta may nag-exist na isang data kung saan ay may identity, so reflexive siya. Okay? So, sumunod, okay, clear muna natin to, ay transitive relation. Okay, para daw karon ka ng transitive relation, kailangan sundin mo daw ito. Okay? Yung ABC mo daw is an element of set A wherein ang AB mo is an element ng relation and BC mo is element ng relation. So, it implies na yung AC mo ay element ng buong relation na yan. Parang ganito sa example, kung si A ay equal kay B at si B ay equal kay C, ibig sabihin si A at saka si C ay equal din. Okay? Ang tawag mo dun sa ganung way ng kombinasyon ay transitive relation. O kaya, if A is less than B at si B naman ay less than kay C, ibig sabihin si A, okay, ay less than kay C. Okay? So, ang tawag natin dun ay transitive relation. So, another is inverse relation. Okay, kapag kunwaring sa data mo na nakuha mo sa tuples mo, pinlip mo lang yung yung pinaka-element niya, ang tawag mo doon ay inverse relation o pinagpalit mo lang ng position, okay, yung element sa loob ng tuples. Ang tawag mo doon ay inverse relation. So, ito yung definition niya. To get the inverse, sabi niya, ang BA mo daw such that AB is a relation, okay, sa element na yan. Okay? Nung buong relation. So, kunyari, etong given na data na to, 1, 2, 3, 4, tsaka 5, 6. So, pag gusto mong kuhanin yung inverse relation niya, pagpalitin mo lang yung pinaka-position ng element sa loob ng tuples na yun. Kaya itong 1, 2, magiging 2, 1, tapos si 3, 4, magiging 4, 3, tapos si 5, 6, magiging 6, 5. So, yun ay pinaka-inverse nitong given na relation na ito. Okay? Okay, let us discuss the last type ng relation, which is equivalence relation. So, para maintindihan mo yung pinaka-definition niya, kailangan doon sa relation na yun mag-exist yung reflexive, symmetric, at saka transitive, okay, na relation para masabi mong equivalence relation siya. So, sa example number 1, sabi niya, is equal to, okay, on the set of real numbers, kapag nag-exist nun sa relation na merong x is equal to x, o kaya, para magkaroon ng symmetry, x is equal to y, or y is equal to x, o kaya, sa transitivity, okay, x is equal to y is equal to z, and x is equal to c. Kapag yan ay nag-exist, okay, dun sa loob, okay, ng isang set na x, y, z, okay, na-satisfy mo yung mga condition na yan. Okay. Kapag kinuha mo yung cross product niya, ang tawag mo doon ay equivalence relation. Okay?